Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa madilim at makitid na daanan sa ilalim ng Maynila? Kasama sina Jericho at Alexa, mararanasan ninyo ang kilabot na kanilang naramdaman, mga ingay na hindi nila maipaliwanag, at ang mga anino na tila may sariling buhay. Sa bawat sulok ng lumang lagusan, may misteryong naghihintay, may panganib na nag-aabang. Huwag palampasin ang kwentong ito, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring huling lakad patungo sa liwanag. Sa ilalim ng mga lumang lagusan ng Maynila, naglalakad si Jericho na may ilaw sa kanyang helmet, kasabay ang kaibigan niyang si Alexa. Tahimik ang paligid, tanging ang alingaw-ngaw ng kanilang mga yapak ang maririnig. Ang kapaligiran ay tahimik, pero ang kanilang mga hakbang ay nagdudulot ng kakaibang tunog na umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Parang may iba, no? Pulong ni Alexa habang sila ay nagpapahinga sandali. Kulang na lang multo ang lumabas dito, biro ni Jericho. Pero may kaba rin sa kanyang tinig. Pilit nilang binabaliwala ang mga kakaibang ingay. Sinasabi sa isa't isa na bunga lang ito ng kanilang pagod na isipan. Ang kanilang mga mukha ay bahagyang nasisinagan ng ilaw mula sa kanilang mga helmet. Nagpapakita ng bakas ng pagod, ngunit hindi matinag sa kanilang gawain. Sa bawat hakbang nila sa madulas na lupa, ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga pader ng tunnel, na lalong nagpapadama ng kakaibang kapaligiran sa kanilang paligid. Kapit lang, malapit na tayo matapos dito, sabi ni Jericho, na pinipilit ang sarili na mag-concentrate sa trabaho. Hindi nila alam ang kanilang pang-araw-araw na routine ay malapit nang magbago. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa susunod na pagliko? Ika-23 ng Oktubre, isang ordinaryong araw na nagbago nang matuklasan nila Jericho at Alexa ang gumuhong seksyon ng pader ng tunnel. Nagkalat ang mga bato at lupa sa sahig at ang butas sa pader ay tila isang madilim na kawalan na nag-aanyaya sa kanila. Alexa, balik ka muna sa taas. Kailangan natin ng extra tools para dito, utos ni Jericho habang sinusuri ang butas sa pader. Angat ka dito, ha? Text mo ako kung may kailangan ka, paalala ni Alexa bago siya umalis. Naiwan si Jericho, ang ilaw mula sa kanyang helmet ay kumikislap-kislap, nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisa. Nagsimula siyang magtrabaho, ngunit hindi nagtagal. Nagsimulang marinig niya ang mas malalakas na kakaibang ingay. Bigla may sumilip na mukha mula sa butas, hindi ito mukha ng tao. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa takot. Ano yon? Pulalas ni Jericho, ang boses niya ay nanginginig. At sa isang iglap namatay ang ilaw ni Jericho. Naiwan siyang nag-iisa sa dilim. Ang mga ingay ay lumalakas at nagsimula siyang magpanik, nagmamadaling hanapin ang daan pabalik kay Alexa. Ang dilim ay kumakapal at ang takot ay nag-uumpisa ng kumain sa kanyang katinuan. Ano ang misteryo sa likod ng mukhang iyon at ano ang mangyayari kay Jericho sa gitna ng nakakabulag na kadiliman? Ang susunod na kabanata ay tiyak na magtataas ng balahibo sa iyong likod. Hingal at takot ang bumalot kay Jericho at Alexa habang sila'y nagmamadaling tumakbo sa kadiliman ng mga tunnel. Ang ilaw mula sa kanilang mga helmet ay paunti-unti nang nauubos at ang bawat anino'y nagmumukhang isang nakakatakot na kalaban. Bilisan mo, Alexa, parang may sumusunod sa atin, bulalas ni Jericho. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Nang tuluyan ng mawalan ng ilaw, walang nagawa si Alexa kundi ilabas ang kanyang lighter. Ingat, baka may methane gas dito, paalala niya habang sinisindihan ang apoy na nagbigay ng munting liwanag at kaunting ginhawa sa kanilang nagpapanik na damdamin. Ang kanilang mga anino'y sumayaw sa mga pader habang ang kanilang mga hakbang ay nag-echo sa loob ng tunnel.
Nagpatuloy sila sa paghahanap ng daan palabas, ngunit sa kanilang pagkadismaya, isang dead end ang sumalubong sa kanila. Wala nang lusot, sambit ni Alexa. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa pagkabigla. Bigla, isang nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang mga mata nito'y nakatitig ng matagal sa kanila na parabang tinitimbang ang kanilang mga kaluluwa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ang nilalang at ang iba pang kasama nito ay muling naglaho sa dilim na nag-iwan ng malalim na takot sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kanilang pagkakasukol, nagpasya sina Jericho at Alexa na lumaban. Dali-dali silang kumuha ng mga tubo at kable na nakakalat sa paligid. Ginawa nilang sandata ang mga ito laban sa hindi maipaliwanag na panganib. Kailangan nating lumaban, Alexa. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sigaw ni Jericho habang hawak ang isang tubo na parang espada. Habang tinatahak nila ang daan pabalik, napansin nila ang mga kakaibang marka sa mga pader at sa lupa. Palatandaan ng presensya ng mga nilalang na nagpaparamdam ng kanilang patuloy na banta. Sa isang iglap, isa sa mga nilalang ang biglang lumitaw at inatake si Jericho. Sigaw niya habang nakikipagbuno, ramdam ang sakit ng sugat na natamo mula sa hindi nakikitang kalaban. Sa kabila ng sakit at takot, nagpatuloy sila sa pagtakas. Sa bawat hakbang palabas ng tunnel, ramdam nila ang pag-asa na makakaligtas sila at sa wakas, sa pagsikat ng araw, narating nila ang ibabaw. Ang mga nilalang ay tila natatakot sa liwanag at naglaho na parang mga anino na tinatangay ng umaga. Ngunit habang si Jericho ay nagpapahinga sa liwanag ng bagong umaga, hindi niya alam na ang kanyang bangungot ay malayo pa sa katapusan. Ano nga ba ang mga nilalang na iyon at nasaan na si Alexa? Ang mga tanong na ito ang magiging simula ng mas malalim pang misteryo na bumabalot sa ilalim ng Maynila. Nagising si Jericho sa isang malinis at maputing kwarto ng ospital sa Quezon City. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang katawan habang pinipilit niyang umupo. Napansin niya ang mga benda na bumabalot sa kanyang braso at binti at ang isang malalim na hiwa na tila ba'y isang palaisipan sa mga doktor na umiikot sa kanyang kama. Anong nangyari sa iyo? Tanong ng isang doktor, pero umiling lang si Jericho, hindi makahanap ng sagot. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na niya muling nakita si Alexa. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan at ang kanyang puso ay nababalot ng pangungulila sa kaibigang nawawala. Walang balita, walang text, parang bulan na lang na naglaho. Mag-isa na lang si Jericho, may mga sugat na hindi lang pisikal kundi maging sa kaluluwa. Hindi niya maiwasang isipin na ang mga nilalang na nakita nila sa ilalim ng lupa ay maaaring nagtatago sa kahit saang sulok ng Maynila, nag-aabang, nagmamasid. Sa kanyang pag-uwi, bawat kanto at lilim sa Maynila ay nagdudulot ng kilabot kay Jericho. Hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan kundi pati na rin sa misteryo ng kung ano ang maaaring nangyari kay Alexa. Bawat hakbang niya'y may kasamang pag-aalinlangan at bawat anino ay tila ba may mata na nakatingin sa kanya. Gabi-gabi ang mga bangungot ay hindi na siya tinantanan. Tila ba'y may mga nilalang na sumusunod sa kanya sa kanyang mga panaginip, nagpapaalala ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa ilalim ng Maynila. Ang dating kilala niyang lungsod ng buhay at liwanag, ngayon ay nagbago na sa kanyang mga mata. Ang Maynila, isang pugad ng kadiliman at misteryo, kung saan ang mga nilalang na hindi maipaliwanag ay maaaring nag-aabang sa anumang sandali. At sa bawat pagpikit ni Jericho, hindi niya maiwasang magtaka. Kailan kaya sila muling magpapakita? Ano ang kanilang balak? Ang mga tanong na ito ang nagtutulak sa kanya sa gilid ng kawalan, sa isang bangin ng takot na tila walang katapusan.
O sa huli natutunan ni na Jericho at Alexa na ang bawat sulok ng kadiliman ay may lihim na maaaring manatiling nakatago o kaya'y bumulaga sa oras na hindi mo inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At sa inyong pagtulog mamayang gabi, mag-ingat. Baka may sumilip mula sa dilim. Goodbye. For now.